Good day, everyone, and welcome to another episode of EduTalk Online. Today, we're diving into the heart of every learning journey in the classroom. We will explore the real stories, challenges, and inspiring moments that happen behind those four walls. Joining us is a dedicated teacher who has first-hand experience in shaping young minds in every single day. Together, we will talk about classroom dynamics, student behaviors, and the meaningful interaction and make teaching both a challenge and a joy. And today, kasama natin online si Teacher Harold Cupas, isang passionate educator ng Bugaring Elementary School. Hi, Teacher Harold Cupas. Kamusta po kayo? Hi, hello everyone, and good day to all of our listeners this day. Hope you are in good condition right now, and I hope you are all doing well. So, ikaw, kamusta ka naman? So, ayun, okay lang po, sir. Ito po, nakakaraos naman po sa araw-araw po sa school. So, ayun po, before we start po, malinaw po ba ang audio ko? Rinig niyo po ba ako, sir? Malinaw naman, sobrang linaw naman. So, ayan, thank you po. So, Teacher Harold, can you introduce yourself and tell us what subject or grade level you teach po? Okay. Once again, good morning everyone. My name is Sir Harold Cupas, the master teacher of Bugaring Elementary School. Currently, I am now in 13 years in DepEd, and I'm handling grade 4, grade 5, and grade 6 because sa school kasi namin departmentalized kami at ako yung mathematics and science teacher nila doon sa school. So, ayun po. Thank you po, Sir Harold. So, meron lamang po akong 5 katanungan po para sa inyo. So, madali lamang po ito at kayang-kaya nyo po itong sagutin siyempre po. Unang katanungan, sir, is how do you apply learner-centered in teaching principles in your classroom, especially when working with diverse learners with different needs, strengths, and backgrounds po? Okay, Sarah, hindi mo nasasabi yan yung pinakang priority ko sa aking pagtuturo bilang teacher. Hindi ako nagpo-focus sa kung sino lang yung magaling at kung sino lang yung nakakasagot. I am focusing on prioritizing the different skills and different talents and struggles of my learners. So dapat bilang teacher, alam mo kung ano yung strength and weaknesses nila. Alam mo kung saan sila magaling. And at the same time, dapat alamin mo din kung saan sila mahina. With that, dapat ma-i-apply natin sa pagtuturo natin kung paano tayo mag-focus at paano natin i-generalize at i-centralize yung learner-centered method in teaching. At sabi mo kanina, paano ko ina-apply yun? By simply giving them different types of group activities, group dynamics, wherein they can simply enhance their talents and skills. Kasi actually, alam naman natin, may mga batang magaling sa numeracy, may mga bata namang magaling sa reading, at hindi natin malalaman yun kung hindi natin gagawa ng paraang ma-enhance nila yung skills na yun. But by giving them this different type of differentiated activities in group dynamics, doon natin malalaman kung ano nga ba yung kakayahan ng mga bata. At ang kagandahan pa doon sa mga learner-centered group dynamics activities natin, nakafocus to on enhancing the student skills and abilities. Just like, for example, binigyan ko sila ng activities regarding mathematics problem, wherein etong group na to, ito yung gagawin nila, and the other group will do another thing. Doon sa part na yun, makikita ko na ito palang batang to, hindi siya pala recite, but when it comes to group dynamics, well, naging leader siya ng grupo. Meaning to say, there are certain skills and capabilities na na-enhance with regards to that kinds of teaching principles. Ayun. So, ayun nga, sir, totoo po talaga yan na yung mga bata po talaga ay diverse. Kaya po kailangan po talaga natin ay meron lang tayong iba't ibang strategies na i-apply po para mas matutunan nila yung itinuturo nyo po para sa kanila. So, second question po, sir. Thank you po. What teaching strategies do you find most effective for encouraging active exploration, discovery, and hands-on learning among your students? Ay, para sa akin ang pinaka-effective dyan, especially on my science subject, experiential learning. Hindi na dapat tayo puro lecture and puro giving certain types of activities na kung saan babasahin lang nila or isusulat lang nila yung lesson. Mas magandang matuto sila sa pamamagitan ng sarili nilang karanasan. Allow them to experience what the topic is all about. If they will experience it by themselves, therefore, doon nila mararanasan kung paano nga ba alamin yung bagay na to. More specifically, in this part of experimentation science, in my topic about matters and substances, by parts of mixing the mixtures and other elements, doon nila nalalaman na ay, kapag pala pinagsama po yung oil at water, nagkakaroon pala ng
this certain type of mixture. At kapag pala pinagsama ko itong particles na to with other particles, nagiging ganito pala. That is based upon their own experience na ibibigay ko lang sa kanila ng instruction at sila mismo ang alam kung paano nga ba nangyayari yun. Aside compared dun sa bibigyan mo lang sila ng libro at babasahin nila, they will never learn from it. Mas okay na matuto sila kung ipaparanas mo sa kanila yung pinakang pinupunto mo dun sa lesson mo. Yeah. And for me, I think that is the most effective teaching strategies na palagi kong ina-apply sa mga lessons ko. Ayun. So, ayun. Thank you po, sir. So, ang ina-apply nyo po na sinasabi nyo pong effective is yung mararanasan po mismo nila yung pinapagawa Yes. po. Ayun. Thank you, sir. So, third question po is, how do socio-cultural factors such as students' home environment, peer influence, and community background affect the way you plan your lesson and manage your classroom? Actually, very timely yan ngayong school year na to kasi hindi mo natatanong, Sarah, kay may estudyante akong from Mindanao talaga. So, alam naman natin, needless to say, na they came from different social background. They have their own tradition and cultural diversities. Yung may kinakain tayo na hindi nila pwedeng kainin, may ginagawa tayo na hindi nila pwedeng gawin. So, paano ko ina-address yun? By hindi ko naman siya pwedeng i-eliminate sa klase kasi parte siya ng klase eh. So with that, magbibigay tayo ng activity na kung saan yung activity na yun, ma-welcome natin yung diverse culture ng estudyante natin, especially when it comes to Araling Panlipunan at CGMRC. Magkikwento tayo tungkol sa bahagi ng kultura ng pamayanan, kung paano nabubuhay ito sa ganitong lugar. And at the same time, bibigyan ko siya ng panahong makapagsalita para ibahagi naman niya kung paano sila o kung paano yung tradisyon at pamumuhay nila sa lugar na kanilang pinagmulan. And with that, mas na-enhance ko yung confidence level niya dahil the way she speaks, nagsasample din siya ng mga lengguwahe nila o ng mga dialektong binibigkas nila sa Mindanao. Na-amaze yung mga klase niya, nagpapalakpakan actually. That's why ngayon, hindi lang siya basta estudyante na nakupo lang, isa na siya sa student leader na nag-lead sa mga klase niya. Knowing na hirap siyang magsalita ng Tagalog, pero pinipilit niya at the same time, kaya niyang mag-lead with that. So, still, focusing on diverse culture and tradition, and also welcoming different types of abilities nila, skills nila. Ganun pa rin, papasok pa rin tayo sa learner-centered instruction na nakafocus pa rin tayo sa pinakapangangailangan ng estudyante bilang isang bahagi ng kabuuan ng isang malaking klase. So, ayun, sir. Talagang relate na relate kayo, sir. Meron pala talaga kayong students na galing pang Mindanao, no? Pero ganun Yes. naman po, syempre, kahit na naiiba sila or iba yung kultura nila, syempre, as a teacher po, di ba? Tulad nga po ng sabi nyo, kailangan po nilang maramdaman na belong sila doon sa environment na kinaroroonan nila ngayon, which is dito po or doon sa classroom po ninyo. Exactly. Number 4 questions. Ito na po. Oo, ang dami ng tanong mo. Nakakatawa. Can you share an experience where you had to adjust your teaching methods to address different learning styles, levels of motivation, or stage of cognitive development? Ayan. Sobrang laki ng adjustment ko, Sarah Kay, kapag ang tinuturuan ko ay yung mga nasa lower grades at nasa lower sections. Kasi sa school namin, hindi pa kami nag-i-implement ng heterogeneous type of classroom management. Nandun pa rin kami sa homogeneous. Magkakasama pa rin yung magagaling. Nasa other section naman yung may gina. So, syempre, iba yung methods of instruction kapag ang tinuturuan ko ay yung mga fast learner at iba rin yung methods na ginagawa ko kapag slow learner na makaharap ko. Doon ako nagkakaroon ng malaking adjustment kasi hindi ko maibigay sa kanila yung skills na binibigay ko sa other sections. But, kahit na gano'n, kinakailangan pa rin natin maging flexible. Tandaan mo, teacher tayo. And as a teacher, dapat you know how to be flexible enough to find other teaching styles, strategies that will compensate to the cognitive levels and level of thinkings and skills, capabilities ng bata para mas matutunan nila. So, hindi mo naman pwedeng ibigay sa kanila yung may hirap na topic. Bababa ka sa level ng estudyante. Aalamin mo kung ano pa lang yung nalalaman nila at doon ka magsisimulang magturo nang sa gayon, mas naintindihan nila yung mga bagay na dapat nilang malaman at makasabay sila sa lesson kahit sa hindi naman ganun kabilis, kahit na slow pace yung pag-aaral, mahalaga nakakasabay sila at matusundan pa rin nila yung parts ng curriculum na ini-implement ni DepEd.
Yes, tama sir. Opo, tama po yung mga sinabi nyo. Halos magkaka-connect lang po talaga siya sir kasi po yung mga Yes. question po kasi talagang tungkol po sa mga learner-centered na mga student na kung saan po talaga tayong mga teacher talaga yung kailangang manguna po na bigyan po sila ng kanya-kanya pong mga styles na dapat nating i-apply para po mas masundan nila yung bawat tinuturo natin, maging maano man po yan sa, maging matatalino man yan. Pero syempre po, hindi po natin pwedeng i-specify yung mga students na gano'n na ito matalino, ito hindi gaano. So, kasi magkakaroon po sila ng discourage po sa sarili nilang kakayahan. Kumbaga, hindi sila magli-lift up. Kumbaga, baka masabihin nila ay hindi nila kayang makipagsabayan pag in-specify mo po yung mga students na may mga kakayahan po talaga. So, last Kaya question. tayo papasok sa, mamaya ka magbigay ng last question mo kasi nahihirapan ako sa pero sa mga ganung paraan, sa pagbibigay ng other kinds of learning styles, doon natin mas na-enhance yung talents ng mga bata na on somehow, nakakapag-excel sila sa part na to na actually, sometimes, there are times na mas ahead pa sila sa other section or sa higher section. Kapag ibinigay mo sa kanila yung learning styles and teaching strategies na nababagay para sa kanila. At saka kapag nakikita nila, uy, nasasagot ko na pala, uy, kaya ko na pala, mas nagkaroon sila ng value. At doon sila nagkakaroon ng mas malaking pagpapahalaga na, uy, ang sarap palang mag-aral. Buti na lang, may ganito kaming teacher na naiintindihan at nai-address yung pangailangan namin. At yun ang pinakailangan ng mga bata natin sa panahon natin ngayon. Yes, opo. Ganun nga po. Tama, sir. So, huling question na, sir. Ito na po ang huling question. Finally, last question na. Last question na, sir. What challenges do you face when creating a positive, supportive, and non-violent learning environment, and how do you address or overcome these challenges po? Okay, masyadong time at masyadong madami kang pinupuntos natin. Una, let's part by part. First and foremost, naririnig ko yung boses ko. Okay lang po. Okay, doon muna tayo sa challenges. Ano yung challenges na kinakaharap ko ngayon? Supportive ng violent environment, tama? Apo. So, ano yung mga challenges ko? First, collaboration. Kung actually, yung pag-aaral sa school, hindi yan student-learner, teacher aspect system eh. May collaboration dapat to. Collaboration with the parents, collaboration with the community, collaboration with the entire educational system. Na ang priority natin ay ma-develop si student natin, si learners natin. So, ang pinaka-main challenges natin na kinakaharap ngayon sa pagtuturo is kapag walang positive feedback yung isang part ng sistema in building and in helping and in supporting the learners. Yun yung pinakamahirap eh. Especially, eto Sarah, kaya ibibigay ko sa iyo yung isang mahirap na challenge. Kung ang isang magulang ay walang suporta sa kanyang estudyante, how ka maibibigay mo sa estudyante yung pangangailangan niya? Tandaan natin, ang pag-aaral ng mga bata, hindi yan nagtatapos sa four corners of the classroom. Yes. It will lengthen inside their own home. Dahil tandaan natin, hanggang sa ngayon, hindi pa rin teacher ang nag-iisang guro ng mga estudyante. Magulang pa rin dapat ang pinakang tuwiran at unang nagtuturo sa mga bata ng mga bagay na dapat nilang malaman. Kasi kung iaasa na lang ng magulang, lahat ng responsibilidad ng pag-aaral sa mga estudyante, kaawan ng bata. Kasi tandaan natin, 6 na oras lang namin kasama yung mga bata sa loob ng classroom. Most of the time, kasama pa rin nila ay yung mga magulang nila, mga kalaro nila, mga kapatid nila. So somehow, palagi kong sinasabi sa mga parents ko, kung gusto nyo pong matuto at mas lalong ma-develop at maging sa mga bata natin, pagdating nila sa bahay, tanungin natin, ano yung pinag-aralan mo ngayon? Ano yung assignments mo ngayon? Gusto mo bang pag-aralan? Gusto mo bang pagtulungan natin? Kasi kung nararamdaman ng isang estudyante na meron siyang malaking support system pag uwi sa bahay, mas lalo siyang matututo. So, paano ko ginagawa yun? Paano ko sinusolve at ina-address yung challenge na yun? During the first HRPTA meeting pa lang, doon pa lang sinasabi ko na sa kanila na ako po bilang guro, ang trabaho ko po ay dito lang sa loob ng classroom. Pero sana po matandaan nyo na bilang mga magulang, mas malaki po yung responsibilidad natin para sila ay mas matuto. Aside from that is just one of the many challenges that all the teachers are facing right now. Secondly, poor economic background. Ang daming mga estudyante ngayon, Sarah, hindi mo natatanong,
ang pinakang problema namin is absenteeism. Bakit? Walang baon si estudyante. Yeah. Hindi kayang pabauna ng magulang sa estudyante, knowing that they are actually walking miles and miles before going to the school. Kasi sa Bugarin, hindi naman yung mga kabahayan lang sa Bugarin area yung mga estudyante namin eh. Most of them taga doon pa sa Mahabang Sapa, sa Mayubin Farm. Opo. So kung malalaman mo, napakalayo pa doon sa school, but they are sacrificing themselves to walk just to be in school. So, kung wala nga namang pamasahe ang bata, kaawa na yung bata maglalakad at maglalakad siya. Yes. Pero kung nagsusuportahan sana ng magulang, kaya lang alam naman natin na hindi lahat ng mga estudyante namin ay maayos ang pambuhay. So, ang ginagawa namin doon is home visitation. Pupuntahan namin sa mga kabahayan nila para hindi matigil yung pag-aaral ng mga bata. At sana yun din ang nagagawa ng lahat ng mga teachers right now, na kung hindi man nakakapunta sa classroom yung bata, ma-i-address nila through this specific part of home visitation. Kasi, in order for us to create a successful and harmonious environment in the entire educational system, dapat bawat bahagi ng sistema na bumubuo at sumusuporta para maging mahusay ang mga estudyante ito ay nagtutulong-tulong, naghahawak kamay at nagkakapit-bisig para makapag-create tayo ng isang matatag na kinabukasan, hindi lamang ng mga estudyante, kundi ng buong pamayanan natin at lalo na ng bansa natin. Dahil tandaan natin, tahanan ang pinakamalaking pundasyon ng ating mga mag-aaral. Yes, tamang-tama talaga yan, sir. Napaka-perfect po ng iyong kasagutan, sir. So, ayun, sir. Marami po kaming natutunan ngayon sa inyong mga kasagutan, sir, base po sa ating ginawang answer and question and answer portion po dito sa ating podcast. So, ayun po, sir. Thank you so much po, Teacher Harold Paz, for joining us. You're very much welcome. And I hope madami kayong natutunan sa mga pinag-usapan at sa pinagtalakayan natin ngayon at sana naibahagi ko yung sarili ko din bilang teacher sa lahat ng mga tagapakinig natin ngayon. Apo, marami po talaga kaming natutunan, sir. Sobrang thank you po sa pagpapaunlak po ng aming pag-anyaya po para sa interview na to via video call lamang po. Ganun pa man po, ako po ay nagpapasalamat. Ako pong muli si Sarah K.L. Rufo and see you po in the next episode. Thank you po sa mga nanonood. Thank you, sir.